Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang Isabela Connect ka dito. Kasama niyo pa rin ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Naku naman, partner, 20 days or 20 araw na nga lang ho, no, mga ka-Isabelenyo. Abay, Pasko na. At sa bawat pagdiriwang ho ng Pasko at bagong taon, syempre, hindi mawawala ang tawanan, handaan at syempre, nandyan yung pailaw at paputok. Kaya naman, napakalaga na pag-usapan ho natin ang kaligtasan ngayong hapon. Magandang hapon, partner. Magandang hapon, partner. Tama ka dyan. At syempre muli, sumasa inyo ang inyong lingkod, Faye Andres. Ang ating topic po ngayon, mga kaibigan, saktong-sakto nga naman sa panahon, Holiday Fire Prevention Tips, firecrackers at iba pang karaniwang panganib. Kailangan nating siguraduhin na ang ating selebrasyon ay magiging masaya at higit sa lahat, very safe, ligtas, partner. Naman, yun yung importante. Siyempre, para ho bigyan ho tayo ng gabay sa usaping hong ito, kasama ho natin ang Provincial Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection o BFP Isabela, si Fire Senior Superintendent Archie Andumang. Yan si Attorney Archie Andumang. Sir Archie, welcome ho sa Isabela Broadcast Center at dito ho sa Isabela Connect ka dito program. Maraming salamat sa una-una, magandang hapon. Maraming salamat sa imbitasyon upang makapagsalita sa inyong programa. Anyway, una ho sa lahat, no, sa mga viewers natin, the partner, pwede rin hong magbigay ho ng mga questions kung may mga katanungan ho kayo sa atin hong, syempre, mga tagapamatay sunog, kumbaga. First of all, kumusta ho ngayon ang Bureau of Fire Protection ho, sir? Ano ho yung mga pinagkakabalan ho natin ngayon? Yes, of course, December 1, nag-start na kami sa Uplan Paalala Iwas Paputok until the activity will run from December 1 until January 2. So mahaba-haba yung aming uplan, nakalagay po dyan yung aming kampanya para sa tamang paggamit ng mga paputok. Nandyan din yung aming Red Alert team na nakaantabay during the celebration of Christmas. Ang Red Alert namin mag-start from December 23 until January 2. So yun yung pinagkakabalan ngayon ng Bureau of Fire Protection sa buong Pilipinas, hindi lamang po sa Isabela. Kita talaga natin yung time frame ngayon pa lang, makita mo na busy-busy na po kayo kaagad. Sir, kumustahin naman po natin yung sa datos po ng inyong fire incident for this year? Yes. Ngayong 2025, meron kaming naitalang 107 na fire incident. Nakalagay po dyan 65 yung residential, 31 yung non-residential. Non-structural, 5. Ito yung mga grass fire natin at saka yung sa transport, 6. So total of 107. Compared to 2024, bumaba po kami kasi last year, 139 yung naitala naming fire incident. So bumaba po yung datos ng sunog. I think yung kampanya namin sa pag-apula or sa pag-iingat sa apoy ay effective po. Kasi alam mo ninyo, no, sir and partner, even kasi tag-ulan, kailan lang lately sa Kawayan City, yes, bumuhos ng ulan, kaso nga lang, may sunog pa rin. So, ang sunog parang lindol din yan, di natin alam kung kailan ho mangyayari. Anyway, batay ho sa karanasan, pag-usapan nga ho muna natin kasi nandyan na ho yung paalala sa Uplan Paalala. Iwas. Oo, iwas paputok. Naku naman, batay ho sa karanasan ho ninyo sa BFP, tuwing Kapaskuhan, syempre isama na rin ho natin ang bagong taon. Ano po ba yung mga pinakakaraniwang insidente na naitatala ho sa inyong tanggapan ho, sir? Karaniwan, siyempre, yung sunog. At ang laging dahilan yung mga substandard na nabibili nating Christmas lights. So, mga faulty wirings. Yes. At saka, ito rin kasi yung nagkukos ng malaki ang sunog dahil minsan sa kagustuhan natin makatipid, bumibili tayo ng mga walang ICC sticker ng mga Christmas lights na pag naikabit natin sa mga bahay-bahay natin, yun yung nagkukos ng sunog. So, yun yung madalas na kwan. Kaya, ang BFP talaga naka-red alert during this time of the year kasi
may mga paputok tayo talaga na nagkukos, yung mga Christmas lights, gusto natin masaya, maliwanag ang paligid. Minsan din, madami rin kaming naitatalang vehicular accident para rin po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at mga manunod. Kami po yung rumuresponde din sa mga vehicular accident. In fact, ang buong Isabela ngayon ay nakatanggap ng 11 ambulansya mula sa National Headquarters. So, kami rumuresponde sa mga vehicular accident. Gaya nga ng sinabi ko kanina, lahat ng mga tao nagdiriwang, minsan may mga nakainom, nagmumotor pa. So, yun, sunog at saka mga aksidente sa kalsada yung karaniwang nire-respondihan namin mga bumbero during this time of the year. Well, talking about firecrackers or mga pyrotechnics po, may mga paputok po ba or mga pyrotechnics po na mahigpit na ipinagbabawal po ng batas? At paano natin malalaman, attorney, kung ang binibili po natin na mga firecrackers or pyrotechnics is legal or ligtas po? Nagsisimula po yan sa local government unit ng buong bansa kasi nagsiset up ng firecracker zone yung LGU. Pag nakapag-set up na pa sila ng firecracker zone, nangihingi na po sila ng permit sa amin para makakuha po sila ng IFSIC in compliance din dun sa direktiba ng PNP. So kami naman sa BFP, para masigurado naming ligtas yung physical store, pinupuntahan namin yan. Hanggat wala yung physical store doon sa firecracker zone, we cannot start the inspection. So, sa mga LGUs po, kung meron pong nagbibenta dyan sa lugar ninyo, mag-set up po ng firecracker zone, doon lang po sila lihitimong magbenta ng kanilang mga bentang paputok para din po ma-regulate namin at the same time, especially yung sa fire safety nung mga ibinabentang paputok. And just to add yung question ho ng partner ko, sir. Yung mga may mga list na ho ba? Kasi as far as I remember, partner, nandyan yung, at tumatak talaga sa akin yung bawal yung paputok na Goodbye Philippines. Kasi masyadong yung halos parang yung mararamdaman mo talagang lumilindol. Oo. Tapos meron yung yung mabili. Ano na tawag nun? Hindi kasi tayo mahilig sa mga ganyan Yung mga pangalan. Piccolo? Piccolo. Oo, what to say. So, nakakalusot pa rin mo ba itong mga ganito, sir? At ano pa po ba yung mga talagang bawal? Para kahit pa paano meron pa partner yung tinatawag nilang sinturon ni Sinturon ni Meron kaming listahan ng mga basahin ko lang kasi medyo marami. Isa po dyan yung Watusi na sinabi mo kanina. Tapos yung Piccolo, yung Pop-Pop, 5-Star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Triangle, Large Size, Judas Belt, Goodbye Delima, Hello Columbia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quitons, Super Lolo, Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke in Can, Pillbox, Boga, Kabasi, and other similar firecrackers. Ito po yung inisyo ng Department of the Interior and Local Government na bawal ng mga paputok. Nakakatuwa yung mga pangalan. Dati Goodbye Philippines lang. Ngayon, may mga nakapangalan na rin sa mga public figures. Yan, Si Delima. Anyway, nababanggit ninyo, so may mga ongoing inspection na ho ngayon ang mga member ho ng BFP sa mga merkado publiko. Yes. Right now, actually, di pa kami nag-start ng inspection kasi wala pa namang nasi-set up na firecracker zone ng mga LGU. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, requirements kasi yung physical store in order for us to conduct an investigation before issuing the fire safety inspection certificate para makapagbenta po sila ng paputok. So, without the physical store, without the firecracker zone, we cannot start the inspection. Additional lang po, attorney. Kasi syempre itong mga nagbebenta, aside from the products na dinidisplay nila sa kanilang physical store, syempre meron silang warehouse, yung mga pinagtataguan ng ibang Do you also inspect yung mga warehouses? Manufacturer, yung mga yan, yung mga distributor, sakop lahat po niyan. Actually, nakalagay po yan sa Republic Act 9514 sa Fire Code. Sa mga like sa bahay po ng halimbawa ako nagtitinda, sir. Do you also inspect yung aking residence para ma-check? Kung saan naka-store yung produkto, i-inspect po namin yan.
So isa yun sa requirements? Yes, Oh, nire-require okay. po namin. Kaya nga sabi ko, kailangan talaga yung physical store. Kasi usually naman yung mga nagtitinda, mga, what do you call this, ambulant vendor naman. Oo. Yung mga mobile po sila, nagsiset up lang dyan. Usually, hindi naman nila minsan dinadala sa mga residents nila. But just in case, na dadalhin nila sa residence nila, pati yung residence nila, i-inspect namin. So, nakalagay lang siya sa physical store, doon sa labas, yung kung saan sinet up ng LGU. Yun yung ini-inspect namin. Pero para ikaw ay maging legitimate ho na magbebenta ho ng paputok, di ho ba may mga requirements ho yun at kinakailangan may mga seminars na kinakailangan nilang pagsasailaliman? Meron ho po bang mga nagre-request ho sa inyo? Sa amin sa BFP, yung sakop ng authority lang namin is to inspect the physical store during this time of the year. So, kung ikaw ay gagawa ng paputok, syempre dadaan ka sa DTI, sa ibang ahensya ng gobyerno. But in so far as BFP is concerned, pag magbenta ka na, as long na inspect namin yan, in accordance with the Republic Act 9514, in relation to the issuance of the Fire Safety Inspection Certificate, pwede na po sila makapagbenta kung sakali. Okay, so para naman po, attorney, sa mga gagamit po ng paputok, bukod po sa pag-iwas sa pagpapaputok sa loob ng bahay, syempre bawal na bawal talaga yan. Ano po yung pinaka-basic na do's and don'ts para maiwasan po ang mga aksidente? Yung sa paggamit po ng firecracker kasi may dinedesignate na po ngayon yung LGU na designated area kung saan fireworks display. Yung sa fireworks display. So, kami sa BFP, hindi naman kasi namin kontrolado minsan, especially yung mga kabataan na actually, ang mga binibili pa nila, yung mga illegal pa minsan. That is why... Pero may mga improvised ngayon, sir, yung boga. Yes. Dito, tinitignan ko bakit parang hindi ko nakita yata yung boga dito. Wala kang na-mention, sir. So, kami, hanggat wala namang mandato sa amin na huliin namin yung boga, mahirap naman na dampot. So, isa na reason kung bakit nagsi-set up sila ng yung designated area para sa pangapaputok kasi nandun din po kami. Nandun din po ang Bureau of Fire. Hindi lang kami makikipanon sa fireworks, kundi nandun kami na nakaantabay just in case lang na magkaroon. Yun yung siguro yung pinaka-importante na panawagan namin na kung magpaputok man at may mga nabili na mga paputok, siguro dalhin sa designated area para nandun lahat yung mga safety officers na aantabay kung sakaling magkaroon man ng hindi inaasahang pangyayari. Oo. Kaso nga lang, kumbaga, yung ratio ho, ninyo, yung tao versus sa mga partner, mas marami yung mga residente kaysa yung mga personnel so natin. So, anyway, talamak na rin ho ngayon no attorney partner yung pagbenta ng mga Christmas lights. Kumbaga, meron ho ba kayong mga may mga palatandaan na dapat tignan nung atin ho mga mamimili para nang sa ganun, hindi ho sila mabiktima ng mga substandard. Kasi I guess itong mga substandard ho nito usually nagiging cause din ho ng sunog during ito hong mga holiday season, so sir. Yes, thank you. Doon sa mga pailaw o dekorasyong electrical, kailangan ito aprobado po ng DTI. At saka meron siyang ICC sticker. Di ba kung may bumibili po tayo ganyan, meron yung parang yung makinang, silver na nakadikit po doon. Tapos, bumili din po tayo sa mga lihitimong bilihan, hindi lang po sa kung saan-saan tayo bumibili para po masigurado yung safety ng ating bahay. Especially dinidikit yan sa mga kisame, sa mga yun sa ibang parts ng bahay. At pag yan po ay uminit po talaga, nakakakos po talaga siya ng sunog. So yun yung pinaka-importante, DTI approve siya at saka meron siyang ICC sticker. Hanapin lang po yun. Kaya lang sir, minsan pati yung ICC sticker na napepeke na rin. So hindi na rin natin ma-distinguish talaga yung kaibahan. Speaking, may device ho ba kayo, equipment na pang-detect whether yung ICC sticker na yun is fake or not? Wala naman po kaming kapasidad po na gano'n. Nabigyan tuloy natin partner ng ideya yung mga kawatan. Oo. Oo. Yung wire. Oo, pwede rin. Pwede rin yung wire. Kung makapal, maganda yung makikita mo din naman sa quality kasi. Minsan, halata naman din minsan dun sa binibili. Kung manipis lang siya or
minsan pangit yung pagkakagawa. Minsan sa presyo din. Pero minsan sinasadya nilang mahalan para hindi Kaya mahalata. nga, para kunwari is legit. Opo. Pero sir, kayo sa BFP, meron po ba kayong maipapayo? Kumbaga, no? Naalala ko lang, sabi nga ho ninyo, umiinit no, yung bulb ng mga whether original man yan o hindi. Let's say original, umiinit ho pa rin yun. May mga kabayan ho kasi na talagang kung makapamoso yung display, talagang ang dami. Covered talaga. Oo. So may mga paalala ho ba kayo or tips na nais ibigay kung paano yung pagkabit ng mga Christmas lights? Kasi kung ano-ano lang nakikita mo eh. At saka usually, sir, pag mga ganyan, syempre maraming connections ng Oo. yung extension, Baka over, Sa installation ng mga Christmas lights, kahit ako ng personal experience, hindi ako nagdudugtong ng sobrang dami. And pag gumamit ng extension, siguraduhin na yung gamit mo na extension ay maayos din, bago. At saka, huwag masyadong naka-expose sa labas kasi pagka napatakan ng ulan, yun yung nagkukos. Tapos, yun nga, huwag tayong gumamit ng mga substandard na pailaw kasi yun yung nagkukos talaga ng sunog. And of course, lahat ng gagamitin natin doon sa pailaw, make it sure na yung paglalagyan natin kung saan natin sila i-attach, hindi din ganun ka-combustible kasi baka isa rin yung sa mga dahilan ba't nagkakaroon ng sunog. Nandyan yung partner, nandyan na rin yung octopus connection, Yes. Overloading. So, hindi lang dapat tayo mag-ingat sa mga Christmas lights sa substandard. Although original ngayon, nabili mo, kampante ka na, pero yung gamit mo palang extension. Mga sockets, mga Yes. Oo. saksakan. Pala. Or even yung power outlet mo pala, Oo. may mga ganun. Hindi maayos, sir. So, ano po ang mga dapat na nakahanda, sir, sa loob ng pamamahay natin tulad ng fire extinguisher o kaya yung mga smoke detector na tinatawag natin para po sa mabilisang aksyon kung sakaling magkaroon po tayo ng mga ganitong sunog? Unang-una, yung hotline ng BFP na pinakamalapit, kailangang memorize mo yan by heart, nakasave sa cellphone mo yan. So, yung fire extinguisher kasi, may mga residential houses na nagkukusa minsan yung may-ari ng bahay kahit hindi naman minsan required. Kumukuha talaga sila ng fire extinguisher more than the requirement imposed by law. Pero higit sa lahat ito kasi yung mabilisan namin fire extinguisher, dapat din mabilis kang umaksyon kung ang cause ay electrical wiring, dapat may shutdown mo kaagad yung source ng electricity. At higit sa lahat, tumawag po tayo sa mga bumbero. Kami dito sa BFP, kasama ang Public Safety Office, meron kaming hotlines yan, kasama din ng PNP. Kung makikita nyo yung green na, ayun, nakita ko, meron po kayo isa dito. Nakasave po yan sa cellphone namin. Ako, sa sarili kong bayan, nakasave yung hotline nung pinakamalapit na fire station para just in case po na magkaroon ng sunog, isang pindot lang, darating po. Kasi yun po yung nagiging dahilan ba't mas malaki yung damage dahil minsan hinahanap pa yung numero ng BFP o kung kanino pa sila tumatawag. One time, ang natawagan yung PNP, si PNP tumawid pa sa amin. Yes. Kasi hindi nakasave sa kanila yun. Despite our persistent na i-save yung numbers ng BFP na pinakamalapit doon sa kanilang residence, minsan nakakaligtaan din natin dahil sa pagkabisi sa trabaho. Pero sir, kumusta ho ba yung yung ugnayan ho ninyo with the barangay? Kumbaga, we understand na yung inyong mga fire truck is hindi naman ganun karamihan, limited lang din. And considering yung malayo yung area, minsan pa nga sinisisi ho kayo sa tagal ng pagresponde. So we need to understand yung mga nabanggit nga ho ninyo kanina. Kumusta ba yung ugnayan sa mga barangay? Yung access ho ninyo sa kanila? Meron kaming tinatawag na OLP, yung Uplan Ligtas na Pamayanan. Tapos meron kaming create na SIFAG, yung Community Fire Auxiliary Group. So, nagpapatraining kami dyan. Kasabay niyan ng itong lahat ng mga activities namin, ginaganap na yung ugnayan sa barangay na yan, pinapatrain namin, training namin yung mga, usually mga barangay officials na yung parang fire brigade nila doon. So, kinakapacitate namin sila, train namin kung paano mag-firefight, base doon sa available na resources doon sa kanilang area para bago pa kami dumating,
meron ng initial step yung barangay. Meron din kaming ini-issue'ng, pagkatapos ng kanilang mga training, meron kaming ini-issue'ng certificate sa kanila na nakasync doon sa national headquarters, yung kanilang mga pangalan. So, maganda yung ugnayan namin sa mga barangay. In fact, may mga barangays dito sa Isabela na nag-donate ng mga lote para mapatayuan ng substation. Isa na po dyan yung bayan ng San Manuel. Rojas, meron na rin po silang ibinigay na substation dyan. So, looking forward kami in the coming days na mapatayuan namin ng konkretong substation para mas mabilis yung responde. Sir, sa may mga pagkakataon po ba, did you ever encounter na, syempre alerto tayo pag mga ganitong panahon, season. Did you ever encounter na makareceive kayo ng mga prank calls na nagsasabi na may sunog, ganyan, pero when you get there, wala pala? Meron. Naalala nyo nung nasusunog itong simbahan sa St. Ferdinand? Oo. So, while ongoing yung firefighting namin, kasi sobrang lakas merong prank call kami na na-receive na meron daw isa dito sa palengke. So, nagpulasan yung ibang mga fire truck only to find out wala. So, marami kaming, hindi naman sa marami, may pa ilan-ilan kaming nare-receive na prank call na mga ganyan. Pero, since kasama sa trabaho, pupuntahan namin, yun lang, pagdating mo, wala. So, back to barracks ka ulit. Meron, yun isa sa mga na-experience namin kasi napakalakas ng sunog by that time. During that time, pinull up namin yung mga ibang fire trucks Tapos yun, pagdating namin dun sa area, wala naman pala. Wala naman kayong sir? Wala naman kayong sanction sa mga tao if you identify Meron sanction. naman kaming sanction na pwede naman kami mag-file ng kaso laban sa kanila Kaya lang ang hirap namang i-trace kasi. Hindi biro, sir? Yes, wala namang kaso, sir, yung pwede namin siguro pwede bang kasuhan yan ng siguro, pwedeng unjust vexation siguro. Kasi syempre. Pwede po. Pero, attorney, makakon ko lang, kapag may mga ganyan, even sa mga rescue teams din yung mga rescue, I don't want to mention. May mga ganun kasi, So, kung may naka-encounter na ko ng mga prank callers, kumbaga, or prank call, paano ho ninyo, paano ho ninyo, may mga hakbang po ba kayong ginagawa para nang sa ganun hindi na maulit ito? Like, kung may tatawag na sunog, do you usually verify po ba? Ganun po ba yun? Actually, may verification stage kami niyan. Pagka may tumawag, ang unang tinatanong syempre yung pangalan ng caller, yung location, yung address, o anong klase yung nasusunog para habang tumatakbo yung aming fire truck, na-i-inform namin. Unfortunately, minsan, may mga nakakalusot pa rin. So you mean to say, attorney, habang nag-verify kayo, rumiresponde Yes. Kasi kailangan namin kasing i-beat yung 7-minute response time namin 7 minutes. 7-minute depende response po time. pa rin sa distance. Regardless of the distance, minsan kailangan talaga namin i-accomplish yung 7-minute response time. Kaya medyo kwan din talaga. Kailangan mabilisan. In short, sa atin mga viewers, sa ating mga kababayan, kinakailangan natin irespeto yung mga hotlines. Yes. Kasi minsan walang magawa yung iba. Yes. Hindi lang, partner, hindi lang actually yung hotline, but yung duty, yung function ng ating mga fireman. Kasi hindi biro yung kanilang mga trabaho. Malay mo, sabihin nila, may tunay na sunog, tapos merong tumawag na prank call. Yun yung pinuntahan. Anyway. Nasakripisyo, yung totoong may sunog. Yes. Kasi hindi talaga biro. That is why kami nakikiusap sa publiko. Ibinibigay namin itong numero nito para sa kaligtasan ng lahat. So sana gamitin lang natin sa pagkakataon na kinakailangan gamitin. Pero sir, matanong ko lang sa pagtugon ho sa mga fire incidents, let's say mga sunog ho na lang, ano yung frequent na encounter ho ng mga problems ng mga BFP stations natin ngayon sa Isabela, base ho sa monitoring ho ninyo? Right now, siguro sa manpower, kulang pa rin yung manpower, pero isang mabuting balita dahil ang ating butihing regional director ay nagdagdag naman ng mga members ng BFP dito sa Isabela. Maliban po sa manpower, but despite the shortage natin sa manpower, kinakaya naman
kinakaya namin. And of course, yung fire truck, sa logistical, yung fire truck talaga kasi may mga bayan tayo dito sa Isabela na meron mang fire truck pero lumang-luma na. That is why yesterday, nung nag-uusap kami ni ating butihing governor, pinaalala na naman niya yung mga request na fire truck for Isabela. Although kompleto naman yung mga fire truck natin dito sa Isabela, maliban sa San Agustin dahil nung nakaraan na aksidente yung fire truck nila doon. But hoping na mabigyan this time. Ay kinakaya naman namin, despite the shortage, kinakaya naman ating mga bumbero yung kakulangan natin sa logistical at saka sa personnel. So, yun, no, partner, yung mga sa mga reports ng mga BFPO natin sa iba't ibang bayan at lungsod, sir, ano ho yung madalas na naitatalang cause ho ng insidente ng sunog? Yung 2025, ang cause po natin is yung electrical ignition caused by arcing, yung ini-explain ko kanina na pagka natuklap yung may na-expose na. So parang may nag-spark, nag-ignite. And of course, yung mga overheated home appliances. So yun ang kadalasan, kung susumain mo, ang kadalasan sa electrical talaga ang cause ng sunog dito naitala namin dito sa Isabela. Kapag may mga ganun, ano ba yung dapat gawin ng ating kababayan? Enough ba na ibaba yung circuit breaker? Yes. Mamamatay na po ba yun kapag? Depende kung saan nanggagaling yung sunog. Kung sa main line kasi ng Iselco, kailangan tawagan natin yung Iselco para Iselco yung Iselco magpa-shutdown. partner. Yes. So, pero kung sa residential naman, enough na i-shutdown mo na yung main switch. Kasi even sa aming mga taga-BFP, hindi rin kami makakapag-firefight basta-basta kung linya ng kawad ng kuryente yung aming bubugahan ng tubig. Saka siguro kailangan din maging focus yung ating mga kababayan. Kasi minsan, pagka nauunahan tayo ng tension, nakakalimutan natin na tawagan yung kung sino yun talagang kailangan nating tawagan. Diyan na pumapasok yung dapat, hindi lang sa mga establishments and mga lalaking bahay, meron ho yung fire extinguisher, no? Mga magkano ba kaya ngayon yun? Dito po. Wala kami. Hindi mo kayo mga magkano na ba yun para makabili na? Wala po kaming idea kasi kahit magrekomenda, pinagbabawal po sa amin. Kaya nga ang ating pong butihing secretary ay pinupush po niya na magkaroon ng video body cam, body-worn cameras sa aming mga inspector para daw malipol yung mga illegal na transaction. Buti na banggit ninyo kasi uso na ho ngayon yung mga scam. Para makapagbenta, may binabanggit sila mga pangalan, ahensya, sinasabi nila, recommended by BFP. Hindi po kami, una, pakiusap ko sa publiko, hindi po kami nag-accredit, hindi rin po kami nagre-rekomenda. Pakiusap po, kung may mga bumbero po na nagre-rekomenda, nag-accredit, tawagan nyo lang po ako sa opisina ko at kami na po ang bahala. So, bibigay mo, sir, yung numero mo mamaya. Yes po. Yung Meron naman po kaming hotline din sa OPFM. So, ayan yung hotline natin sa BFP, ano yan? Okay. 0916-556-2881. Feel free lang. Hindi po yan personal number ni Attorney Archie. Baka bigla nyo pong looking for a text meet. Kasi speaking of fire extinguisher, no, partner, may ito lang, for curiosity lang, or sadyang yung kulay lang pinag-iba. Meron kasi yung pula, meron din kasi yung berde. So, anong pinagkaiba nila? Ano po ba yung mga, yung tanong? Or yun lang ba, partner, ang kulay ng mga extinguisher? Baka meron pang violet, or yellow. Black. Yun naman kasing red at saka yung green, maliban sa component niya, wala namang masyadong pinagkaiba kasi ABC fires yung kayang patayin nung pula, ganun din naman yung green. Kaya lang kasi, if the office is may mga equipment tayo na sensitive at madaling masira, ang sinasuggest talaga namin na gamitin ay yung green. Verde po, para sa mga establishments. Para sa protection ng mga equipment na masisira. Kasi pwedeng mga masira. Dahil sa component nung pula, pwedeng makasira doon sa one. Wala naman siyang maliban lang doon talaga sa usage niya. Parehas din naman ang klase ng apoy na pinapatay. Balikan ho natin, attorney, yung mga frequent na cause ng sunog. Yung nabanggit ho ninyo kanina, yung natutuklap. Ano pa po yung mga naitatalaw, sir?
Yan, yung nabanggit mo kanina, yung octopus extension, yan, octopus. madalas yan. Kasi gusto natin, yung isang sinaksak mo, meron pa dito, meron pang kadugtong, Mga isa din yun. extension. Pangalawa, kadalasan kasi hindi natin nakikita sa naked eye yung sira na pala yung outlet natin. Medyo nagtatanggalan, hindi natin kikita. Luma na. Pangalawa din, yung next yung gamit natin mga extension wires. May mga mabibili ka na kasi ngayon na extension wires dyan sa tabi-tabi lang na sobrang nipis. Sobrang nipis nung one. Hindi kaya nung load, lalo na kung tatlo yung slot niya, lalagyan mo ng tatlo, yung pang sinaksak mo pagka laki-laking appliance. Naku, may nabili akong extension partner, sir, no? Hindi ko lang alam na sa online. Yung pansin ko lang, pero kapag mga mobile phone ang i-charge, okay naman. Pero kapag mga heavy na like sa rice cooker, big loads na, hindi ko lang alam, umiinit yung wire. Yes, umiinit po siya. Itatapon ko na yon. Opo. Ang next po nun, malulusaw na. Malulusaw. Pag nagdikit na yung dalawang wire, dahil wala na yung protective covering niya, ayun na mag-start na po yung sunog. How true, sir, na kapag yung isang equipment to naman, or gamit, like electric fan, hindi gumagana, hindi naka-on, pero naka-plug, and even yung mga charger, walang naka-charge na phone, pero naka-charge. Yes. Ano yan? Delikado ho ba yun? Nag-generate pa rin kasi siya ng electricity. So, ang pinakamainam, kung hindi naman ginagamit, bunutin, tanggalin. Or, meron na kasing nabibili ng mga outlet ngayon na may switch na siya. Oo. May switch na siya. Mga extension po, may mga switch na rin. Even yung outlet na ganyan, sa taas niya may switch na siya na on-off. Oo. So, kung tinatamad ka magtanggal, Ito, may switch on ito. yung outlet off. Oo, pwede natin patayin. Pero yung mga aircon, sir, safe po ba? Kasi usually napapansin ko hindi natatanggal yung mga yung saksakan. Aircon. Ino-off lang nila. Kumbaga may sarili siyang adapter po ba? May tawag sariling doon? circuit breaker kasi yung circuit mga yan breaker, sorry. Tapos iba yung kuryente, yung wire na ginamit dyan, medyo mas makapal. Compare mo dun sa mga ordinaryo na outlet. So tama pala yung sinabi ng... So recommended din po ba, sir, na pag hindi mo ginagamit yung aircon, is i-off din yung circuit breaker? Or kung may sarili siyang, usually kasi may sarili talaga yung circuit breaker, pero kadalasan wala naman. Dahil yung mismo na lang na ginamit na wire dyan, makapal. Mas makapal siya sa So, safe pa rin. Oo, safe pa rin. Tama, partner, yung sinasabi ng resident electrician natin. Sila Sir MK at Sir Arnel. Si Sir Lloyd pa. Yes. May Iba yung mga klase. resident electrician ho sa kami. Anyway, maraming salamat, partner and attorney. Bilang panghuli na lang, ano po yung panawagan o mensahe sa ating mga kababayan ngayong papalapit na yung holiday season upang maging ligtas ang kanilang pagdiriwang ho, sir? Yes. Bago ko basahin itong safety tips namin kasi medyo mahaba, gusto ko lang bumate sa ating kagalang-galang na gobernador po ng Isabela, kay Gov Rod, of course kay Vice Kiko, sa ating kauna-unahang speaker dito sa bayan ng Isabela, dati ko ding boss si Kong Boji, sa lahat po ng department heads ng Provincial Government of Isabela. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa BFP. And of course, yung ating Chief BFP na taga Region 2, si Chief Superintendent Jesus Fernandez, taga Sulana, at ang aking butihing Regional Director, ang aming nanay, kasi si Ma'am Victoria, Senior Superintendent Victoria Domingo, ang kauna-unahang Regional Director na babae sa history ng Region 2 BFPO. And of course, yung aking mga staff sa OPFM, maraming salamat. Yung opisina ko, napakagaan magtrabaho sa opisina ko dahil sa mga staff ko. And of course, my family in Quezon, Isabela. Yes, fire safety tips ngayong December, isa-isahin ko lang para malaman ng ating mga kababayan. Gumamit po tayo ng tamang pailaw at dekorasyong elektrikal na aprobado ng DTI o may ICC sticker. Ito na po yung sinabi ko kanina. Huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cords na sobra sa kapasidad nito dahil maaari itong pagmulan ng apoy. Pangatlo, huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree, kortina o mga dekorasyon dahil maaari rin itong pagmulan ng sunog. Iwasang magkabit ng Christmas light sa Christmas tree na gawa sa metal dahil maaari itong daluyan ng kuryente at inyong ikapinsala.
patayin ng mga Christmas lights at iba pang dekorasyong electrical kapag matutulog o aalis ng bahay. Importante ito kasi minsan iniiwan natin magdamag kasi gusto nating maliwanag. Next, ang paggamit ng sky lantern, Bombo Ezekiel, ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection. Dahil sa kadahilanan ito ay bumabagsak sa mga bagay na pagmumulan ng sunog. Hindi mo na kasi kontrolado the moment na lumipad siya eh. So, maliban kung nasa Taiwan ka. Si partner pupunta ng Taiwan sa holiday season. Basta all expenses paid. Next is mahigpit din ipinagbabawal ng pamahalaan ang paggamit ng mga paputok sa bisa ng Executive Order number 28 na pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, maliban na lamang sa mga lugar, ito yung sinasabi ko kanina, na itinalaga bilang community fireworks display areas. Gumamit na lang po ng torotot. At iba pang mga bagay na gumagawa ng ingay. O kaya yung minsan, tinatangkan nila yung tambutso ng mga motor. Hila ng mga lata. Yun lang po. Yung mga sasakyan, sir, usually I do that. Pinapaingay yung sasakyan. At higit sa lahat, nakikiusap po ako sa ating mga kababayan dito sa Isabela, paki-save po yung cellphone number ng pinakamalapit na fire station sa inyong lugar. Just in case po na magka-problema or may sunog, tawagan nyo lamang po ang BFP. At kami po ay re-responde. Agad-agad. Tsaka kapag may sunog wag kong tambangan yung daan at wag kong mag-video. Instead na mag-video, tumawag na lamang po. Para Tumulong po sa ating mga kababayan na nasusunod. Naman. Kaya nga. Anyways, sige, maraming salamat po, sir. Once again po, maraming salamat Fire Senior Superintendent Attorney Archie Andumang. Siyempre, napakaraming aral na naman po mga kaibigan at mahalagang impormasyon ang ipinahagi po namin sa inyo. Talagang mas magiging handa at ligtas ang ating pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Tama ka dyan, partner. At syempre, tandaan ho natin, magdiwang ng ligtas. Iwasan ho natin ang mga bawal na paputok na tulad na nabanggit ho ni Attorney Andumang ho kanina. Laging i-check din ho ang ating mga Christmas lights at wag na wag mag-overload ng saksakan. At again, muli maraming salamat Fire Senior Superintendent Attorney Archie Andumang, ang ating hong Provincial Fire Marshal ng BFP Isabela, sa paglaan ho ng inyong oras para ho sa amin. Baka may nais ho kayong mga batiin pa ho, sir. Yung aking mga marshal sa buong Isabela. And of course, yung lahat po ng local chief executive ng buong Isabela, 37 po na munisipyo, including yung 3 cities, napaka-supportive po ng ating mga mayor sa lahat ng hepe ng BFP Isabela sa Region 2. Maraming salamat po. Walang hanggang pasasalamat yung suporta na ibinibigay nila sa amin. Okay. Napakarami nating viewers, mga members or personnel ng Bureau of Fire Protection sa buong region. At may mga PNP stations pa sa iba't ibang bayan at lungsod. Nakita ko ho yung sa Santiago City. Ayan, talagang yung ugnayan kasi ng PNP at BFP. Napaka-close ho talaga. At yan po mga kasabali nyo ang ating pinakamalagang usapan ho ngayong araw. Sana ho ay marami ho kayong natutunan sa ating episode ngayong hapon ho na ito. Opo, at huwag nating kalimutan ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Maging responsable po tayo at maging mapagmatsyag. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong araw. And don't forget to like and follow our Facebook page, Isabela PIO, to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito lamang sa lalawigan ng Isabela. Ito po muli ang inyong lingkod, Faye Andres. At syempre sa ngalan naman ng ating humahal na Isabela Governor Albano at Vice Governor Kiko D at ang buong pamalampalalawigan ho ng Isabela. Ako po, resident broadcaster ng pamalampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad. Manatiling connect sa bayan. At syempre, manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Maraming salamat, sir. Thank you. Maraming salamat. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao.